pag-asa ng aking stepfather. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Rochelle, mas kilala nyo bilang Sis Benji dito sa ating fellowship. Nais ko lang din pong ibahagi ang aking patutuo kung paano nabago ang aking pananaw sa pananampalataya mula nang sumali ako dito sa Iglesia ni Almighty God. Kung paano nagbago ang aking buhay, lalo na ang aking spiritual life mula nang tinanggap ko ang pagbabalik ng ating makapangyarihang Diyos dito sa aking puso. Kung paano nabago ang disposition ko sa buhay mula nang sinimulan kong makinig at mag-aral ng mga makatotohanan at mga makabagong salita at gawain ng ating makapangyarihang Diyos. Kung paano malaki ang impact niya sa buhay ko. Hayaan niyo po muna akong ikwento ang aking buong karanasan sa inyo para maintindihan niyo po kung paano ako binago talaga ng ating makapangyarihang Diyos. Lumaki po ako na isang believer na lumaki po ako bilang isang born again sa probinsya namin. Noon naniniwala ako na pag talagang naniniwala ka sa Diyos, pag nagsisimba ka, nag-a-attend ka ng mga aktibidad, ay talagang pagpapalain ka. Yan po yung lagi nilang sinasabi o tinatak sa mga tulad naming bata. Kaya noon, napaka-aktibo ko po talaga sa mga gawain sa church. Lalo na po sa pagbabasa ng mga versikulo. Yan nga po minsan yung lagi nilang ina-award sa akin, best in Bible verse. Yung magaling mag-memorize. Lagi po ako noon. Yan po lagi ang nakukuha ko. Ako po lagi yung nag-first honor pag may mga Bible study o vacation Bible study sa church namin dati. At ang lagi ko pinanghihawakan noon na verse ay John 3 verse 16. For God so loved the world, whosoever who believe in Him is not perish, but has everlasting life. Yan po yung laging tinatatak nila sa amin noon na kung sinong tumanggap sa kay Panginoong Jesus ay hindi magdudusa, bagkus magkaroon ng panghabang buhay. Yun po ang lagi nila noon na ipinapatanim sa isip namin ng mga bata. Lumaki po pala ako na wala ang aking ina sa amin habang lumalaki kami kasi isa po siyang OFW at hindi ko din po nakita o nakilala ang aking tunay na ama dahil hindi ko po alam hindi ko po alam yung kwento kung paano ako nabuo. Basta ang alam ko lang noon, ang mahalaga lang sa akin ay kapiling ko ang lolo ko. Ni picture, hindi ko po nun kilala ang tatay ko. Kaya yun po din yung minsan naging tampulan ako ng tukso na wala akong tatay, naputok ako sa buho, na sinasabi pa nila na anak daw ako ni Ben Laden, yung Abu Sayyaf daw yun, kasi nga maitim ako dati. Maitim na bata ako noon. Yun po yung lagi nilang pinang-aasar sa akin, kaya ampon, pusa, naging tao, ganon. Pero okay lang po yun sa akin, hindi ko po yun masyado pinapansin. Hanggang nang umuwi ng aking mama mula sa ibang bansa noon. At doon parang napansin ko o naramdaman ko na hindi po pantay ang pagtingin sa akin, sa amin na mga anak niya. Kasi parang mas gusto niya yung isa, ako laging galit sa akin, laging wala siyang amor sa akin. Pero hindi ko na lang po yung pinansin dahil nga lolo's girl naman po ako that time. Hanggang nag-asawa na siya. At nang nag-asawa ulit ang aking mama, akala ko doon ko na mararanasan ang magkaroon ng ama. Pero hindi po pala dahil nagsimula po bumukod na sina mama at ang stepfather ko. Doon na nagsimula ang kalupitan ng aking stepfather. Sa edad na 6 years old pa lang po ako, naranasan ko na kung paano bugbugin,
tadyakan, um, paluin ng lubid ng baka, paluin ng kadena, mga dos kawayan, sinibak na kahoy, o kung ano man po ang hawakan niya na pamalo na pwede niyang ibato sa akin, o kung ano man po ang mailatay sa aking katawan. Hindi din po nila pinipili kung saan banda ako papaluin, basta kung ibinanat na, o kaya bahala na dyan kung saan maglalatay ang mga pamalo. Yun po ang naranasan ko nung bata ko. Tapos hindi ko po naranasan yung para maging isang um, normal na bata, dahil sa murang edad ko pa lang na 7 years old naman po ay pinasok na nila ako sa isang bahay ng tita ng stepfather ko para mga tulong, para daw po may pag-aralin ako ng matanda. Kaya doon ko din na ako namulat. Doon na ako natuto kung paano maglaba, magluto, kung ano-ano pa na gawain ng bahay. Pero nung dumating na po yung pamangkin ng tinirahan kong matanda, ay umuwi din po ako sa amin. At doon, lagi na lang po galit, lagi ako napapagalitan, lagi akong napapalo, konting kamali lang, konting sumbong na ng mga kapatid, kahit hindi naman totoo, ay dinudusa na po ako. Pinaparusahan na ng pamalo, kung ano yung papalo nila, o kung ano yung mga masakit na salita na aking maririnig. Pero hinahayaan ko lang po nun, hindi ko masyado pinapansin, kahit minsan nagtatampo ako, hindi, aktibo pa rin po ako sa church, lahat naman po, kasi bata pa naman po ako that time. Pero hindi po pala doon uh, natigil ang aking mga pagdurusa, kasi mula tumungtong na ako na 9 na taong gulang na ako, dito na nangyari ang pinakamabigat na, sabi kong para sa akin, sa edad ko, ang pinakamabigat na pangyari sa buhay ko. Dahil isang araw, inutusan ako ng mama ko na puntahan ang aking stepfather sa bundok para tulungan siya na magtanim ng gulay. Tapos, hindi na ako pinauwi ng aking stepfather kasi nga daw kinaumagahan, akit din naman ako ng bundok. Hayaan ko na daw, bukas na lang daw po kami uuwi sa bahay. At sa aming maliit na kubo-kubo o kalapaw, nang patulog na po ako, naramdaman ko na lang po na nakapatong na siya sa akin, na ang kamay niya is kung saan-saan na nakahawak. At kahit po magpumiglas ako noon, wala po akong lakas dahil bata lang po ako. At yun nga po ang nangyari, ginahasa po ako ng stepfather ko na pinagbantaan ako na pag magsusumbong daw ako sa mama ko o sa mga kapatid ko ay papatayin niya. Kaya hindi po ako nagsumbong, umiyak na lang po ako mag-isa, hindi ko na lang po yung kinimkim ko po yung nangyari sa akin. Nilihim ko po sa iyo. Kahit kanino wala akong pinagsabihan that time kasi wala po akong lakas na magsabi. Akala ko yun lang po yung mangyari, yun lang yung una at huli, pero hindi po, kasi umabot pa po ako ng hanggang 14 years old ay paulit-ulit po akong ginahasa ng aking stepfather. Pero that time, lagi po akong nagdadasal na sana mahanap ko ng tatay ko, na sana kunin na niya ako para hindi ko na maranasan yung mga naranasan kong hirap sa bahay namin, yung mga pag-ano ng stepfather ko sa akin, na sana may paraan na makawala ako sa parang impyernong bahay na tinitirhan ko. Pero that time, lalamig na rin ako sa pananampalataya. Hindi na din po ako masyado nagsisimba kasi nga nandun yung stepfather ko sa simbahan kasama namin. Yung parang nadidemonyo yung isip ko na
nagsisimba siya pero ganun yung gawain niya. Nagsisimba sila pero ganun yung ginagawa niya. Parang demonyo siya pag nandun sa loob ng simbahan, parang ang santo-santo pero paglabas demonyo. Yun yung ano ko dati. Kaya hindi na po ako nagsisimba noon. Tapos, may mga pagkakataon na talagang si, tinatanong ko ang Diyos kung bakit ko naranasan yon, bakit nangyari sa akin, ba't parang wala akong, um, ba't parang walang, ba't parang walang katapusan yung paghihirap ko. Tapos, uh, masigasig din po ako mag-aral that time. Kahit ganun yung nangyayari sa akin, kahit ilang ulit akong ginagahasa ng stepfather ko, lagi din binubugbog, minamaltrato, masigasig po ako mag-aral kasi ang pangarap ko dati is maging journalist o reporter o kaya doktor. At pangako ko sa sarili ko na kahit yun yung pinagdadaanan ko dati is gusto ko makapagtapos ng pag-aaral bago ako magpamilya. Pero kahit pala ganun kaplanado yung buhay mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo, hindi po yun mangyayari. Kung hindi po talaga kalooban ng Diyos. Kasi sa edad ko na 14 years old, nang inuwi kami ng stepfather ko doon sa Ilocos, meron po ako nakikilala. Barka-barkada lang po pero parang MU, ganun, ka-MU na pamangkin niya. Isang araw umuwi ako sa bahay namin pero wala po yung mama ko at stepfather ko lang po yun. Dahil sa takot ko, nagalawin na naman niya ako, umalis po ako sa bahay. Pero pumunta ako doon sa bahay ng kaibigan ko, sa naging asawa ko. That time is MU na. Pero bata pa lang po ako noon kasi 14 years old pa lang naman, hindi ko pa naman po siniseryoso yung ganong relasyon that time. Tapos nung nalaman ng mama ko na pupunta siya nandun ako sa bahay ng lalaki, ay pinuntahan niya ako na may daladala siyang pamalo. Dahil sa takot ko na naman paluin ako, alam ko kasi pag pinalo ako, hanggang maputput yung kung anong hawak nilang ipapalo sa akin. Sa takot ko, nagtago ako hanggang hindi na po ako umuwi magdamag. Doon na lang po ako sa bahay ng lalaki. At sa probinsya, kahit may nangyari man o wala, sabihin nila sa inyo meron. Kaya ang ginawa ng mama ko pag uwi ko ng umaga, ay pinatawag na nila ang angkan to angkan, partido to partido na, nag-usap na sila, pinaasawa na po ako agad. Kahit ayaw ko po sana nung mag-asawa, wala po ako mag-awa. Kaya naisip ko na lang, siguro yun na yung paraan ni God para makawala ako sa nangyayari sa buhay ko. Kasi kahit ilang beses kong subukan magsumbong noon sa mama ko sa ginagawa ng stepfather ko sa akin, hindi ko magawa kasi ngayong banta niya, ayaw ko naman mamatay ang mama ko, ang mga kapatid ko dahil lang sa akin. Kaya mas kinimkim ko, mas sinarili ko na lang. Tapos nung time naman na nagkaroon po ako ng pagkataon na magsumpong sa DSWD is nakasarado naman po yung opisina. Tapos sabi ng pinsan ko noon, na pag sinabi mo sa mama mo yan, parang hindi naman maniniwala. Kasi nga ganyan lang nangyari din sa tito nyo, hindi sila naniwala, ganun po yung nila. Sa Matkatawid po, maaga po akong nag-asawa. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Sa grade 6, kahit running po ako ng valedictorian that time, hindi na po ako nakapagtapos. Kasi nga po, pinag-asawa na lang po ako. Hindi na po ako nagtuloy ng pag-aaral. Pero hindi pa rin po nawala yung pagnanais ko makapagtapos o makapag-aral. Kahit through ano lang po, ALS, kahit may anak na po noon ako, sa panganay ko, kapapanganak ko lang po sa panganay ko, nag-aral po ulit ako through ALS, elementary level at high school level, ay doon po ako nag-aral sa ALS, home study po. Yan po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Tapos, nanampalataya pa rin po ako kahit gano'n po yung nangyari sa buhay ko. Pero, masasabi kong hindi po gano'n ka yung pananampalataya ko kasi pupunta ako o hindi, okay lang, gano'n po. Hanggang nahanap ko din po ang tunay kong ama. Through Facebook naman po, nakilala ko ang tatay ko.
At nung masayang-masaya po ako kasi ilang taong pong pinagdasal ko yun. 18 years. 18 years old na po ako nung makilala ko ang tatay ko. Sa pamagitan ng Facebook, hinanap ko po siya. Masayang-masaya ako. Sabi ko, eto na. Eto na agad yung kasagutan. Tapos, nung nagkita po kami, syempre mahilig po ako ng diary. Dinayari ko po yun lahat. Tapos, nabasa niya yung nangyari sa akin, tinanong niya ang nanay ko. Ang sagot lang ng nanay ko, wag ko daw siraan ang stepfather ko. Kung may galit ako sa kanya dahil sa mga pamamalo niya dati, wag ko daw pong siraan sa ganung bagay. Tama lang po yung sinabi nila na kahit pala magsabi ako sa mama ko noon that time is hindi po pala ako papaniwalaan. Dahil mas paniniwalaan niya ang asawa niya kaysa sa akin na anak niya. Na sa akin na anak niya na ilang paulit-ulit na ginahasa, ilang ulit-ulit na binaboy ng asawa niya, pero pinagtatanggol pa rin niya yung asawa niya that time. Kaya sabi, akala ko ang tatay ko na ang maging dahilan ng aking makabangon ako mula sa nangyari sa akin, mula sa trauma. Pero hindi po pala yun, hindi po pala ganun. Kasi mas masakit pala ang mangyayari dahil sa una namin pagkikita bilang mag-ama is iba po ang nangyari. Dahil ginawa din po niya yung ginawa ng stepfather ko sa akin. Ang dahilan po niya, kamukha ko daw yung mama ko. Ang tingin daw niya sa akin is yung mama ko. Kaya nagawa niya po yon. Pero wala naman po akong lakas na magsumbong. Wala naman po akong lakas na magsabi sa kinaukulan. Kasi ang tingin nila sa tatay ko, the best father mabait. O hindi niya magagawa. Hindi ko na, kinimkim ko na lang po ulit. Hindi na lang po ako nagsalita na kahit masama yung loob ko, masakit, ang bigat na ilang ulit ko maranasan yung ganong bagay. Tinatanong ko noon sa Diyos, bakit ako? Bakit puro pahirap yung nangyari sa buhay ko? Pero wala tinuloy ko pa rin yung buhay ko bilang isang asawa at bilang isang ina, bilang isang anak. Kahit alam ko na ganun yung nangyari, kahit ganun na yung nangyari sa amin ng tatay ko, nagpakaanak pa rin po ako sa kanya. Hindi po ako naghangad ng material na bagay sa tatay ko kahit nakikita ko na iba din ang trato niya sa akin. Siguro nga dahil hindi po kami magkasama na lumaki ako. Hinayaan ko na lang po. Hanggang naghiwalay kami ng asawa ko dahil nga irresponsible siya, buhay binata, bisyo dito, sigarilyo, alak, minsan nanakit pa, pinagbubuhatan ako ng kamay, minsan babaero, marami. Yun po yung naging setup namin mag-asawa na tinis ko ng ilang taon, 4 na taon. Pero nung nagtrabaho na ako at hindi ko siya agad nabigyan ng pera na hinihingi niya, ay hinamon niya ako ng hiwalayan. Doon, nagdasal na naman ako, sinabi ko kung ito na yung time na kung mawala na ako, bigyan niya ako ng sign. Kung matatanggap ako sa trabaho sa Maynila, aalisan ko na. At yun nga po nangyari, isang araw, nung hinamon ako ng hiwalayan, nag-go na ako. Inano ko na siya na, sige, kung yan ang gusto mo, okay lang. Sabi ko, hindi naman po ako lang yung nakakaranas ng broken family, ganun po yung ano. Pero kahit sana noon ang ko doon, ayaw ko maranasan ng mga anak ko ang broken family. Kaya tinitiis ko lahat. Pero kahit gaano talaga kaplanado o yung plinano mo na yung buhay mo na ayaw ko yung ganito mangyari, ayaw ko yung maranasan ng mga anak ko yung ganito. Pero kung iba talaga yung plano ng Diyos is mag-iiba talaga. Hindi matutupad yung ganap mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo.
Ayun nga po, naghiwalay naman kami mag-asawa at napadpad ako sa Batangas. Doon ako namuhay ng independent na ako. Na hindi na wala akong inaasahan kundi sarili ko lang. Trabaho, boarding house, yun lang yung ah, ano ko dati. Yun lang yung routine ko. After 3 years, almost 3 years na walang karelasyon, nagkaroon naman ako na, may nakilala naman ako na isang single parent din, isang single dad. At uh, doon nga, sinubukan ko din naman po ulit magmahal. At yung lalaking yon is sa isang taon naming pag nagkarelasyon ay nagkaroon naman ng doon ko naman naranasan yung masaya, yung kampante ako, yung peaceful yung mind ko. Kahit isa akong single mom din, is tanggap naman niya. Yun po yung ano ko dati. Yun yung parang ang ganda ng maganda, yung parang siguro ito na yung kapalit ng aking pagdurusa dati. Ganun po yung ano ko. Pero ayaw po ng mga magulang ko sa kanya. That time, tinakwil ako ng mga magulang ko, lalo ng tatay ko. Pinapili ako kung boyfriend ko o siya. Mas pinili ko po yung boyfriend ko that time. Tinalikuran nila ako. Tinakwil nila ako na kalimutan daw na nila ako na bilang isang anak nila. Hinayaan ko lang po yon kasi nga ano naman po ang magagawa ko, puso ko yung sinunod ko. Tapos hindi naman po yun kapulido yung connection namin bilang ama, bilang sapot sa ina ko, ganun po. Tapos nung time na nag-abroad po ako Saudi, unang sabak ko po bilang OFW, hindi po maganda ang napuntahan kong amo. Dahil nananakit po yung mga amo ko dati. Tapos mag-ano po yung ano nila, overwork. At marami, madamot po sa pagkain yung ano dati kong amo. 2 weeks lang po ako sa Saudi, pinauwi na ako ng boyfriend ko. Pero pag uwi ko na Pinas, nagkasakit ako dahil sa na-overfatigue daw po, overwork daw sa Saudi. Kaya pinagamot po ako ng boyfriend ko at ng tita ko. Akala ko tuloy-tuloy na po yung parang kasiyahan ko dahil nga nakatagpo ako ng mabait, mapagmahal at masipag na boyfriend. Pero hindi pala. Dahil susubukin na naman po ako ng ating Diyos, ating Panginoong Diyos nung nag-Saudi na siya at nag-Dubai na po ako. Sinubok po kami sa pamamagitan ng selos. Naging seloso po siya. At sa pagsiselos ng yon, kung ano-ano po mga bagay, masakit na salita ang naisabi niya sa akin. Kung ano-ano po yung mga salita masakit na nagawa niya. May time pa na yung mga dapat para sa amin lang ay inilabas na niya, ikinalat. Sobrang na-depress po ako noon. Doon parang, tapos hiniwalayan na niya ako. That time, doon na po talagang gumuho yung, parang sabi kong gumuho yung mundo ko. Yung bumagsak na po yung, totally na bumagsak na yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Na minsan, nag-commit na ako ng mga suicide, nag-overdose na ako, nagbibigti, naglalaslas, pero wala naman po, hindi naman po natutuluyan. Tapos hanggang dahil nga sa nangyayari na sa buhay ko, sa pagka-depress ko, bumalik po lahat yung sakit mula bata hanggang sa kasalukuyan that time na naranasan ko sa buhay, bumalik po lahat. Kaya pinost ko talaga noon sa Facebook ko na hindi ako naniniwala na buhay ang Diyos. Kasi kung buhay ang Diyos at totoo siya, bakit ko naranasan lahat to? Para sa akin, patay ang Diyos. Mula noon, hindi na ako nagdasal. Hindi ko na talaga, halos nawala na po talaga yung totally na kahit sabihin pa natin na
mula bata naranasan ko na yung mga mabibigat na naranasan ko is meron pa kaunting pananampalataya. Pero that time na iniwan ako ng boyfriend ko, that time na tinakwil ako ng mga magulang ko, na wala akong mapagsabihan ng mga problema ko, na ang hirap-hirap ng malayo. Nung nandito ka sa ibang bansa, tas gano'n yung mangyari sa buhay mo, bumagsak po lahat ng aking pananampalataya sa kanya. As in na talagang nag-rebel din ako. Yung mga gawain na hindi dapat, ginawa ko na. Pakikirelasyon sa may asawa dahil dun ko nakita yung parang pag-unawan. Siguro dun ko naranasan yung pagmamahal, yung konting pag-aruga, yung pakitaan ka ng maganda. Sige, go! Yung naranasan ko din mag-online sugal, uminom ng alak, lahat. Yung pagtatampo ko sa Diyos, pagre-rebelde ko, nagawa ko po lahat yung mga kamalian na yun. Hanggang unti-unti na naman pong bumalik naman yung pananampalataya ko na naman nung meron na namang online fellowship na sinalihan ko. Dito, parang nagain na naman yung pananampalataya ko. Hanggang nakapag-ipon ako ng... Pero dito, kahit nanampalataya na ako, sumasali ako sa mga online fellowship dati, sa online Bible study, is mayroon po akong karelasyon na may asawa. Kaya, inayaan ko lang po yung ganun yung ano ko, sitwasyon ko dati, na sabi ko, eto na lang siguro yung ano ko, yung buhay ko, ganito na lang siguro talaga ako, na wala na talaga siguro patutunguhan. Hanggang dumating yung time na uuwi ako, na magkikita sana kami ng ng online BF ko, LDR BF ko na may asawa. Hawaiano siya, mapera. Parang yun yung ano ko kasi may bibigyan niya ako ng magandang buhay. Marami siyang pinapangako that time. Pero nung dumating yung time na magkikita sana kami, naudlot po. Siguro talagang ayaw ng Diyos na ako sa kanya, na lalo pa akong magkasala. Dahil binigyan niya ng bago pa yung mangyari yung uwian namin sana, is may nangyari sa anak ko. Minulas siya ng stepfather ko. Hindi naman siya na rape o nagalaw tulad ko, pero minulas siya. Kaya doon na po ako parang lumakas yung loob ko na kung yung nangyari sa akin, ayaw ko mangyari sa anak ko. Umuwi ako nang walang nakakaalam. Nagkaso ako ng ako lang. Nisuporta ng magulang ko, suporta ng kamag-anak na nakapaligid sa amin, suporta ng ama ng anak ko, wala akong natanggap. Dahil ako pa yung nagmukhang masama na hindi naman daw na-rape ang anak ko, pero bakit ako magkakaso? Parang OA daw masyado. Pero bakit ko pa hintayin na mangyari sa anak ko yung nangyari sa akin? Ganun naman yung sagot ko nun. Tapos hiniling ng mga anak ko na hiniling nila na magkabalikan kami ng ama nila, na mabuo ulit yung pamilya namin. At hiniling din to ng dati kong asawa na buuin namin yung pamilya ulit namin para sa mga bata. Kaya nakipaghiwalay ako sa LDR-BF ko na Hawaiano at nakipagbalikan ako sa asawa ko. Pero that time may kinakasama na siya. At hiniling niya na huwag ko muna silang paghiwalayin agad. Dahan-dahanin daw niya. Kaya ang set up, ako yung parang naging kabit. Ako yung nasa salas, sila sa kwarto. Nakikita ko lahat lang nangyayari, kung gaano sila ka-sweet, kung ano. Basta, yung mga ginagawa nila nakikita ko. Sa akin, parang binaliwala ko lang dahil gusto ko lang na
mabuo kami para sa mga bata. Pero that time, wala na din ako nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Ilang buwan akong naghihintay, habang naghihintay ako ng kaso, sa resulta ng kinaso ko, naghihintay din ako na hiwalayan niya. Pero hindi niya hiniwalayan. Kaya ako na yung nag-give up, umalis ulit ako sa bahay namin. Umuwi ako ng Biskaya. At doon naman po sa Biskaya, doon na naman ako parang napariwara ako sa lugar, sa mismong lugar namin. Walang mapuntahan, walang mapermanenteng pagtirhan, titirhan na bahay. Kaya ang nangyari na naman is nakisama ulit ako sa isang lalaki na nanligaw sa akin na hindi na umuwi sa bahay nila. Yung parang isang buwan akong nakisama. Pero hindi ko din nakaya yung ugali niya kaya umalis din ako. Yung nagpa-gala-gala ako sa Manila. Sa Manila naranasan ko matulog sa luneta, isang beses lang kumain para makatipid sa pera. Matulog sa mga terminal kasi wala akong pang pang uh, pang hotel o pang boarding house. Pero kahit gano'n yung nangyari sa buhay ko noon that time na umuwi ako, unang uwi ko na halos wala akong mapuntahan, may mga tao pa rin naman tumutulong sa akin. Mga kapwa ko vlogger na sila ang nagbibigay ng kaunting pera para magamit ko. At kahit nandun ako na naghihirap sa Manila that time, bago ako nag-apply ulit pabalik dito sa ibang bansa is training ako ng TESDA, ng caregiver at nursing assistant. Yun din ang ginamit ko dati. Yun ang training ko. Pero hindi pa siguro yung time na para sa akin ang kursong yan, ang trabaho yan. Kasi yun yung nais ko na i-apply dati. Tapos, nag-apply ako, hindi ko sa kagustuhan na mag-apply ulit ng DH, pero yung bang binigayin ko lang yung passport ko sa isang agency. Wala pang isang linggo, 2 linggo nakuha na po ako agad at nakabalik na ako, ulit ako dito sa Dubai. Tapos ito naman po sa Dubai ulit, marami po akong pinuntahan na amo, kaso mga trials na hindi ko kinaya naman yung mga trabaho doon. Kaya bumalik ulit, ilang ulit akong bumalik sa agency para ibenta nila, para ihanap ng trabaho, hanggang nakabalik ako dito sa mismong amo ko dati, unang amo ko. At dito na din po ako ulit nagsimula na bumangon. Pagbangon ko dito, nakapag-ipon ako ng para sa bahay ko na pinasimulan ko noon. At doon, hindi na, akala ko yun eh. Akala ko doon na yun. Pero hindi po pala dahil may mangyayari na naman na kamalasan sa buhay ko dahil yung pinatayo ko na bahay na pinag-anuhan ko ng 300,000 is nalaman ko na niloloko yung pera, yung budget. Kaya nawala na naman po ako sa uh, sa ano nawala na naman po ako sa parang konsentrasyon sa ganong bagay. Kaya ang ginawa ko, binenta ko na naman yung bahay, pero pahulugan. At nung nakapag-ipon-ipon na naman ako, may mga panaggastusan na naman sa bahay, sa pamilya ko, sa mama ko, sa lola ko, ilang ulit silang balik pasok sa hospital. Kaya tapos may mga binayaran na utang ng kapatid ko, na mama ko, ay wala akong naipon. Yung mga, parang lahat ng pinupundar ko nalulustay. Kaya ang hirap ng ganong bagay, di ba? Ang hirap sa lahat na lang is puro paghihirap na lang yung nangyayari sa akin. Lahat na lang is puro na lang kamalasan. Kaya talaga nagtampo na ako sa Diyos, bumalik na naman po ako sa pakikiapid. Dahil nga si Hawaiano lang yung nakatulong sa akin. Sige, nakirelasyon na naman po ako sa kanya dahil siya yung nakakaintindi. Yung parang that time, pakiramdam ko siya nakakaintindi sa akin. Siya yung nakakatulong sa akin.
na alam ko naman yung mali yung pinasok ko pero sige pa rin. Hanggang sa makita naman ulit sana kami nung last na uwi ko dahil yun yung usapan namin. Pero hindi po na naman nangyari yun. Dahil sa pag-uwi ko, bumalik po ang naging boyfriend ko sa Manila. At yun yung dahilan o yun yung naging paraan para maghiwalay kami ni Hawaiano para hindi po siguro talagang um, inililihis ako ng ating makapangyarihang Diyos sa mabigat na pagkakasala na mas mabigat yung pagkakasala ko siguro kung personal ko na nakita siya kasi nga yung pakikiapid ko. O alam ko nang mabigat yung ginawa ko na nakirelasyon ako sa kanya through online pero siguro mas mabigat na naman pag nagkita kami ng personal. Kaya ang ginawa ko, no, mula nang hindi po kami nagkita dahil nga bago pa sana yon is bumalik po yung dati kong boyfriend at doon ko naramdaman na mas mahal ko pa talaga yung boyfriend ko at siguro ito na yung kasagutan ng lagi ko noon pinapanalangin na sana kung gusto maituwid ko yung pagkakamali ko, maituwid ko yung buhay ko kung kasama ko yung boyfriend ko. Kaya yun yung siguro ginamit ng Panginoon para maging makawala ako sa gapos na kasalanan. Kaya nagkabalikan kami, okay naman po kami nung una pero talagang siguro sadya na sinusubok talaga ako ng Panginoon dahil naging siloso pa rin siya kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa akin na hindi ko naman ginagawa na yun ang naging dahilan ng pag-aaway namin hanggang ngayon. Pero dito sa naranasan ko na ngayon mula noon hanggang ngayon is iba iba yung iba na yung naging paano ko na siya hinarap kung kasi ilang beses na naman po akong di ko alam pagdating sa boyfriend ko talagang sumusuko po ako. Dito talaga ako bumabagsak. Siguro nga alam niya kalaban, alam ni Satanas kung ano yung kahinaan ko. Kaya dito niya ako ito yung ginagamit niya upang pabagsakin ako. Na kahit pa may pananampalataya ako, is kung ito yung gamitin niya is mawawala. Kaya that time na naman na lagi kami nag-aaway, ang lagi na lang sumasagis tapos hindi na ako kinakausap ng magulang ko na naman, ng mama ko, mga kapatid ko, at lalo nang nagkasakit na ako sa Pilipinas na diagnose na high blood, nagmanas na lahat. Yung parang takot ko kasi, di ba high blood, tridor yun na sakit. Yung takot ko na mawala agad kasi mga anak ko, yun ang inisip ko dati. Tapos nung gusto ko magpagamot, at time na may kailangan na uh, test sa akin para malaman ko ano yung mataas. Hindi po ako binigyan hindi po ako pinansin o tinulungan ng aking mama, ng aking mga kahit ang tatay ko. Tapos nakikita ko parang ang saya-saya nila. Ako ang naghihirap. Di ba, di ba ang hirap? Ang hirap yung gano'n na pakiramdam na sila ang saya-saya nila, tapos ikaw parang naghihirap ka lang, parang nagdudusa ka. Doon parang may mga sinumpong na naman ako ng depression ko. Ilang beses naman ako nagpatiwakal, naglaslas, nag-overdose. Minsan nga parang nawawala na naman ako sa katinuan. Yung parang gusto ko na lang na sukuan na lang lahat. Na wala na, na tama na. Ayaw ko nang maranasan lahat ng hirap. Ayaw ko nang maranasan lahat dahil wala lang, ang ginagawa ko lang naman that time, ang gusto ko lang naman maituwid yung buhay ko. Pero bakit hanggang pinipili kong itinutuwid yung buhay ko is naranasan ko yung ganong pasakit. Lalo na pagdating sa pamilya, pagdating
sa mahal ko. Bakit parang iniiwan ako? Ganun ba ako kahirap mahalin? Yan yung lagi ko nun tinatanong. Tinatanong ko nun sa Diyos, ito ba parusa ko dahil naging rebellious ako, nagrebelde ako sa'yo, nagtampo, namalikot ako sa'yo, ito ba yung kaparusahan ko? Pero hanggang isang araw, sa paghahanap ko ng mga kasagutan sa aking katanungan, is na may through Facebook, may nag-invite sa akin dito na kung gusto ko daw sumali ng Bible study. Kaya naudyo ka na naman po ako na sabi ko gusto kong sumali. Gusto ko na um, makawala na sa nangyayari sa buhay. Gusto kong bumalik kung tatanggapin pa ba niya ako. Yun yung ano ko, yun yung nasa isip ko noon. Kahit makasalanan ako, kahit marami akong kasalanan nagawa, sana may pagkakataon pa na maranasan ko ulit yung pagpapala ng Diyos. Yun yung nasa isip ko dati. Hanggang nung nandito na ako sa fellowship, na-share ko din sa mga uh, kasamahan dito, ang aking um, buhay, ang aking karanasan. At meron po ipinasa sa akin ang isang brother na isang passage na ito po yung nakapag uh, nakapagkurot sa puso ko na tama nga na dapat lang akong lumapit, na dapat lang hanapin ko yung daan pabalik kay God. Ito po yung uh, sinira nila sa akin na naging ano ko din, naging pinanghawakan ko at pinagnilayan ko. Ang pasanin ng Panginoon ay magaan, kaya huwag masyadong i-pressure ang sarili mo hanggat sinusubukan mo ang iyong makakaya para mapalapit sa Diyos at matutunan ang mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay masiyahan at may papakita nito na ikaw ay isang maka-Diyos na mananampalataya. Alam ng Diyos ang iyong mga paghihirap at tutulungan ka rin niya. Maaring mahirap ang ating buhay pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya hindi natin dapat iwanan ang Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Matthew chapter 11 verse 28. Ang ating kakayahan ay masyadong limitado pero ang Diyos ang ating suporta sa pamamagitan lang ng madalas na paglapit sa Diyos. Pwede tayo mamuhay ng mas maayos na buhay. Ito po yung parang naging daan na imulat ko ulit ang aking paniniwala sa Kanya. Nabuksan ko ulit yung aking uh, puso sa ating makapangyarihang Diyos. That time, mula nang mabasa ko ang passage na to, wala po akong ginawa kundi nagdasal ng taimtim. Iniyak ko po lahat sa Kanya na yung parang batang nagsusumbong na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sana linisin niya ang aking puso, alisin niya yung puot na naitanim sa puso ko dahil sa mga nangyari na naranasan ko sa aking buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Na kung ano yung plano niya is handa na po akong sundin. Handa po akong magpasakop kahit pa nahihirapan ako. Sabi ko noon sa kanya sa dasal ko na sana kahit gaano kahirap ngayon ang pinagdadaanan ko, iparamdam mo yung presensya mo sa akin. Hindi ko kaya to kung wala ka. Na kahit narinig ko lagi na hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi niya alam na kaya mo. Pero minsan tayo talaga mga tao ay nanghihina
nawawalan ng pag-asa. Kaya dasal ko noon sa kanya sa oras na yon is bigyan niya ako ng kalakasan. Ipakita niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ipakita niya sa akin kung saan saan ako patungo. Na tulungan niya ako. Tulungan niya akong ma-overcome ko yung nangyayari sa akin. Malampasan ko. Iparamdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Nandyan lang siya. Nasa kabila ng pagtalikod ko sa kanya is andyan lang pala siya talaga. Naghihintay, tatawagin lang natin. Kasi that time, talagang naramdaman ko yung presensya niya sa habang kinakausap ko siya sa panalangin, habang iniiyak ko sa kanya lahat, naramdaman ko yung presensya niya. Naramdaman ko yung parang pagsagot niya na andito lang ako. Naghihintay sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Natalikuran ka man ng lahat, pero ako hindi kita tatalikuran. Iwan ka man ng lahat, pero ako hindi kita iiwan kahit ako ang iyong tinalikuran. Yan yung parang mga tumatak sa akin. That time, kaya mula noon, nagkaroon na ako ng parang na-renew yung pananampalataya ko sa kanya. Na-renew yung eagerness ko na maghanap, magsaliksik, mag-aral at makinig pa ng mga salita niya hanggang na ano ko na hanggang na pag-aralan na sa fellowship yung pagbabalik ng mga pangyarihang Diyos, yung pagtuktok niya sa atin, yung pagkatok niya sa ating mga puso, kung paano natin siya tanggapin. At dito ko na talaga naanuhan na tanggapin, muling tanggapin ng buong puso ang ating makapangyarihang Diyos. At kahit sabihin, hindi po totally na natatanggal pa yung mga pinagdadaanan ko, lalo na sa pamilya at sa aking partner, sa mga anak ko. Pero hindi na po ako tulad ng dati na parang ano lang, na kung ganun lang na problema is sumusuko na. Hindi na yung parang ang gaan-gaan pa rin. Yung parang gumaan na yung pakiramdam ko. Yung kahit nararanasan ko yung ganung buhay, hindi na po ako yung umiiyak na lagi na lang umiiyak na nag-emote. Hindi na po dahil mula nang sumali na ako sa fellowship, mula nang natanggap ko na sa sarili ko, is doon ko na nakilala yung yung sarili ko. Doon ko na napagtanto na hindi pala dapat ganun yung gawa, yung maging response ko sa lahat ng pagsubok. Pagkos dapat pagtibayin ko pa yung pananampalataya ko sa ating makapangyarihang Diyos. At habang pinagdadaanan ko ulit yung mga ganitong bagay, yung mga ganitong pagsubok sa buhay, lalo na, lalo na nga sa pamilya, is meron naman po akong nabasa na isang passage at dito ko natuklasan kung ano yung tiwaling katiwalian ko na gustong ipa-realize ng ating makapangyarihang Diyos. Uh, Meron po akong passage na nabasa na your pain has a purpose. Tama nga po sila. Yung sakit na naranasan mo, yung pagsubok na naranasan mo ay may purpose talaga. Sa salita ng Diyos, Philippians 1 verse 29 is your pain has a purpose. Talagang meron pong purpose lahat ng sakit na ating naranasan, ang mga kabiguan. Atin lang itong tuklasin kung ano po ito. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Hebreo 12 verse 11. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pinararanas sa iyo ng Diyos ang lahat ng uri ng unos, pagdurusa, hirap at maraming kabiguan at naranas mo ang mga bagay na ito. Matutuklasan mo na tama ang lahat ng sinasabi ng Diyos at maling lahat ang iyong mga paniniwala. Kuro-kuro, imahinasyon, karunungan, filosopikang teorya,
kung ano ang natutuhan mo sa mundo at naituro ng iyong mga magulang. Hindi ka nila maakay sa tamang landas sa buhay. Hindi ka nila maakay na maunawaan ang katotohanan at humarap sa Diyos. At ang landas na iyong tinatahak ay ang landas ng kabiguan. Ito ang ipatanto sa iyo ng Diyos sa huli. Para sa iyo, kinakailangan ang prosesong ito at dapat mong matamo sa proseso ng pagdanas ng kaligtasan. Ngunit pinalulungkot din nito ang Diyos sapagkat suwail ang mga tao at nagtataglay sila ng mga tiwaling disposisyon. Kailangan silang sumailalim sa prosesong ito at magdanas ng mga dagok na ito. Ngunit kung totoong mahal ng isang tao ang katotohanan, kung ang totoong handa silang mailigtas ng Diyos, kung handa silang tanggapin ng iba't ibang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos, halimbawa ay mga pagsupok, pagdisiplina, paghatol at pagkastigo. Kung matibay na ang kanilang pasyang magdusa ng gayon, kung handa silang bayaran ang halagang ito, sa katunayan ay hindi nais ng Diyos na madanas sila ng napakaraming hirap o hindi niya nais na magdanas sila ng napakamaraming dagok at kabiguan. Ngunit napakasuwail na mga tao, ibig nilang tahakin ang likulikong landas. Handa silang danasin ang mga hirap na ito. Sadyang ganyang uri ng bagay ang tao at walang mapagpipilian ang Diyos kundi ipasa ang mga tao kay Satanas at ilagay sila sa iba't ibang kalagayan upang lagi silang mapaghinahon. Kaya't nagtatamo sila ng lahat ng uri ng karanasan at natututo ng iba't ibang aral mula sa mga kalagayan ito at nakikilala ang diwa ng lahat ng uri ng masasamang bagay. Makitid ang isip at hamak ang tao at kasing sikip ng butas ng karayom ang kanyang puso. Kapag hindi siya kinilala ng Diyos o hindi niya binibiyayaan o pinagpapala, sinisisi niya ang Diyos. Subalit, hindi nakipagtalo ang Diyos sa taong inilantad niya ang mga kapaligirang na bibigay ng kaalaman sa tao kung paano magtamo ng biyaya at pakinabang, kung ano ang kabuluhan ng biyaya sa tao at kung ano ang matutuhan ng tao mula rito. Hango mula sa paano makilala ang kalikasang diwa ni Pablo sa mga talaan ng mga pananalita ni Kristo ng mga huling araw. Ito po ang mga nagsilbing passage sa akin habang naranasan ko ang mga pagsubok. Ngayon pong natututo na nandito na ako sa loob ng Iglesia ni Almighty God. Ito po yung mga nagbigay pukaw sa aking puso at kumurot. At ito yung parang naging daan upang makilala ko yung sarili ko. Tulad na lang po dun sa salita na aking nabasa na paano makilala ang iyong sarili. Nakalahad dito na kabiguan ang pinakamagandang pagkakataon upang makilala mo ang iyong sarili. Sabi ng mga pangyarihang Diyos, sa iyong pananampalataya dapat mong matutuhan, maranasan ang gawain ng Diyos at magpasakop sa Diyos. Ang pagpapasakop sa Diyos ay isang katotohanan at ang hinihingi ng Diyos ay sa sangkatauhan. Kung kaya mong maghanap sa direksyon ng pagpapasakop sa Diyos, nakatapak ka na sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos. Hindi masamang mabigo at madapa ng maraming beses, gayon din ang malantad. Napangaralan ka man, tinabas o nalantad, kailangan mong tandaan ito sa lahat ng oras. Hindi bagay ang malanta. Hindi ko mo inilalantad ka, isinusumpa ka na. Mabuting bagay ang malantad. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makilala mo ang iyong sarili. Maaari nitong baguhin ang karanasan mo sa buhay. Kung wala ito, hindi ka magkaroon ng pagkakataon ng kondisyon ng konteksto para maunawaan mo ang katotohanan ng iyong katiwalian. Kung malalaman mo ang nasa iyong kalooban, lahat ng aspetong iyon na nakatago sa iyong kaibuturan na mahirap mapansin at matuklasan, mabuti iyan. Ang tunay na makilala ang iyong sarili ang pinakamagandang pagkakataon para mabago mo ang iyong mga pag-ugali at maging isa kang bagong tao. Kapag tunay mo makilala ang iyong sarili, makikita mo
na kapag ang katotohanan ay naging buhay ng isang tao, mahalagang bagay na iyong talaga. At mauuhaw ka sa katotohanan at pagpapasok sa realidad. Napakagandang bagay na iyan. Kung maaari mong samantalahin ang pagkataong iyan at taimtim kang nilay-nilay sa iyong sarili at magtamo ng tunay na kaalaman tungkol sa iyong sarili tuwing ikaw ay mabibigo o madadapa sa kabila ng pagiging negatibo at kahinaan, magawa mong tumayong muli. Kapag nakaraan ka na sa pintuang ito, makakaya mo nang gumawa ng malaking hakbang at pumasok sa katotohanang realidad, hango sa paratamuhin ang katotohanan. Amen. Ang mga salitang ito po ang nagbigay sa akin, naging daan upang lalo ko pang mabuksan ang aking pag-unawa, ang aking puso sa mga salita ng ating makapangyarihang Diyos. At dito ko na-realize na ang katiwaliang nasa akin ay yung puot. Yung disposition po ng puot dahil sa nangyari, dahil sa mga kinimkim kong sama ng loob, kinimkim kong mga karanasan ko mula bata hanggang sa nagkaedad na puro kabiguan is namuo yung puot ko dito sa akin puso. Dahil pagpuot po yung namuot sa ating puso, talagang kahit alam mong mali, gagawin mo. Kahit alam mong hindi tama, kung yun yung nagpapasaya sa'yo o parang nagpapagaan ng loob mo, gawin mo. Yun po yung nangyari sa akin. Pero mula nang tinanggap ko na ang pagkastigo ng ating makapangyarihang Diyos, mula nang natanggap ko na sa aking sarili na kaya pala naranasan ko ang mga pagsubok na ito is para itama ako, para magisingin ako sa aking mga katiwalian sa buhay, para gisingin ako ng makapangyarihang Diyos na tama na, mali na yung ginagawa mo. Bumalik ka na sa akin. Iyon ngayon nauunawaan ko na napagtanto ko na lahat pala ng naranasan kong kabiguan sa buhay, lahat pa na naranasan kong pagsubok ay pinagtitibay lang niya ako bilang isang tao at bilang isang mananampalataya niya. Kahit ilang beses akong sumuko, ilang beses akong nanlamig at tumalikod sa kanya, pero ngayon naranasan ko na yung presensya niya sa akin, na naranasan ko na yung init ng yakap ng ating makapangyarihang Diyos sa akin uh, dahil tinanggap ko na muli siya. Tinanggap ko na napagmamahal niya yung mga naranasan ko. Na iba man yung way ng nais ko na maramdaman na pagmamahal na mula sa ating makapangyarihang Diyos is dito na niya ako iminulat na hindi lahat ng sinusubok o ng dumadanas sa mabigat, mapapangit na karanasan ay pagkaparusahan yon. Bagkus, isa itong paraan upang ilantad ka, upang matutunan mo yung dapat mong matutunan sa sarili mo, na dapat mong ma-realize na may mali, na may nakatanim sa kaibuturan ng puso mo nung dapat mong iwaksi sa tulong ng iyong pananampalataya, sa tulong ng buong puso mong pagtanggap sa gawain ng ating makapangyarihang Diyos. At sinubok ulit ako ng makapangyarihang Diyos sa pamamagitan na naman ng puso na naman, dahil yun nga, yung boyfriend ko, yung partner ko is ganun pa rin yung sitwasyon namin, pero sabi ko, Diyos na yung bahala. Na kahit lagi sinasabi ng partner ko na may iba ako, na may naglalaki ako, ngayon sabi ko, hindi ko na kailangan pa magpaliwanag dahil ang Diyos ang nakakaalam na katotohanan na hindi ako gumagawa ngayon ng hindi maganda. Bagkus, tinutuwid ko yung sarili ko na kahit marami akong pagkakamaling desisyon, marami akong pagkakamali sa nakaraan,
is binigyan pa rin ako ng Panginoon ng ah, pagkakataon para ituwid ito. At ang paraan niya na maituwid ako ay ito yung pagsasaliksik ko ng mga salita niya. Yung ah, pag, pakikinig ko ng mga salita niya, yung mga gawain niya. Kaya naniniwala ako na hindi man madali yung proseso na maipakita ko sa mga mahal ko sa buhay, sa mga nakakilala sa akin, lalo na yung mga alam nila yun ang nangyari sa akin, yung mga nagawa kong kamalian, is balang araw may mapakita ko na kahit gaano man ako kadumi, kahit gaano karaming maling desisyon sa buhay ang naranasan ko, ang ginawa ko, kahit pasabihin nila na naging kabit ako dati, is kaya kong magbago dahil sa pananampalataya at sa pagmamahal ng ating makapangyarihang Diyos. Dahil sabi nga ng isa natin mga kapatid dito sa fellowship, na hindi mahalaga yung nakaraan mo, kung ano ka dati. Dahil ang mahalaga is yung ano ka ngayon, kung ano ka ngayon na binago ng makapangyarihang Diyos, kung ano yung kinalabasan mo sa pagkastigo niya, kung ano yung mahalaga, yung kung paano mo um, pinapatunayan na dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil tinanggap mo ang paghatol at pagkastigo niya, ay kaya mong baguhin ang takbo ng buhay mo bago mo natanggap ang makapangyarihang Diyos. Kaya, uh, para sa inyo, masabi ko lang mga kapatid, na kahit gaano man tayo kasuwail, ka dumi o ka makasalanan dati, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa na hanapin ang tamang landas pabalik sa ating makapangyarihang Diyos, na isurrender lang natin sa Kanya yung buhay natin. Hayaan natin na ang Diyos ang magtrabaho o mag-manifestar sa ating buhay. Hayaan natin na siya yung maging sentro ng ating puso. Magpasakop tayo sa Kanya. Dahil kung natanggap natin siya ng buong buo, kung damhin natin yung pagmamahal niya, ay talagang maibabalik tayo sa Kanyang luklukan, maibabalik tayo sa Kanyang piling, at maiwasan natin yung mga bagay. Pag dumating na naman yung pagsubok na yun, is alam na natin yung dapat nating gawin, na wag na tayong magpaguyo kay Satanas, dahil naranasan ko na naman po yan ulit that time. Ngayon, isang beses nagparamdam ulit ang isa kong nakarelasyon na merong asawa na humingi ng tawad, na kaya daw niya akong ipaglaban, na kaya niyang hiwalayan ang asawa niya para sa akin. Pero hindi na po ako nagpadala doon, dahil para sa akin sapat na yung pagmamahal ko sa boyfriend ko, at sapat sa partner ko, at sapat na din yung pagmamahal na nararamdaman ko ngayon dahil sa binibigay ng ating makapangyarihang Diyos sa pamaraan niya, sa mga salita niya, na kahit man problema kami ng aking partner, ay uh, sapat na yung determinasyon ko na mag-aral, na tuklasin pa yung mga dapat kong matutunan sa mga salita ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya dito sabi ko ng nagpasalamat ako talaga sa ating makapangyarihang Diyos na nalampasan ko yung ganong tukso ulit, na kahit gaano kabulaklak pa yung mga salita naririnig ko mula sa isang tao na yon na naging karelasyon ko, is hindi ko na hinayaan na manalo yung kasamaan, yung tukso. Kaya kung talagang nasa atin yung presensya ng Diyos, kung nasa atin talaga yung pagnanais na maituwid natin ang buhay natin, is talagang maiiwasan natin yung tama, yung mali, maiiwasan natin at maiisip natin kung ano yung dapat at tamang gawin.
Basta mag taimtim lang po tayong magdasal, makinig at sumunod sa ating makapangyarihang Diyos. Tayo po ay maitutuwid niya. Hindi po madali ang magdaan proseso, pero matuto po tayong maghintay, magpasakop sa Kanya dahil sa tamang oras, tamang araw, tamang panahon, lahat po ng ating dinadalangin sa Kanya ay matutupad po, lalo na po ang ating kaligtasan na ngayon ang dinadalangin ko na lang po talaga sa ating makapangyarihang Diyos ay um, bigyan niya ako ng lakas, ng bigyan niya ako ng katatagan, ng tibay ng loob na ano man po yung maranasan ko ngayon ulit na pagkastigo niya sa buhay ko na uh, pagsubok para lalo pa po akong tumibay sa pananampalataya, paghatol niya ay bigyan niya pa rin ako ng kalakasan, ng tulungan niya ako na malampasan ko lahat ng ito. Na hindi na ako babalik sa dating ako na makasalanan, na, na tumatalikod, lumalayo kapag ako na yung nasasaktan, nagdurusa. Uh, kaya yan lang po at naniniwala ako na hindi likas ang kasamaan sa atin, um, sa ating buhay, sa ating katawan kung talagang uh, malulutas natin, matutuklasan natin kung saan ito nagsisimula, kung saan ito nagpupuot, kung saan ito namuo o umugat. Kung matuklasan natin ito, ay kaya natin itong bunutin para sa tamang direksyon ng buhay na ating tamang landas na ating tatahakin. At huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang makapangyarihang Diyos ay nasa atin palagi. Kailangan lang natin imulat at ang ating mga mata at ating isipan, lalong buksan ang ating puso para sa Kanya. Yan lang po at Amen. Maraming salamat.